Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills,
share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the
Magandang umaga po. Ngayon po ay ang ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayagap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatangkilik, tungkuling mahabanag. Buksan ang aming panag, sarili malialan. Tulungan mo ihanap kami ng bagong balay. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Bilang paghahanda sa banal na misa, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at putihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises
upang makilala ng sambayanan na nagmumula ang tunay na pagsamba sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukot o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong Panginoon ay mapapanigbughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangat ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ayon kay San Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos
sa pamamagitan ng krus ni Jesus, isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nanalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanya mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus.
Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa Niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala Niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas Niya ang kalooban ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Ngayon pong ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma o third Sunday of Lent. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa paglilinis ni Jesus sa templo, the cleansing of the temple. Sapagkat nung dumating si Jesus, nakita niyang daming nangangalakal sa templo na kanyang ikinagalit. Ipinagtabuyan niya yung mga hayop at pinagtataob niya yung lamesa. Para pong mahirap maisipin na yung Diyos ay nagwala. Ang turo sa atin, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos maunawain. Pero ngayong linggo, ibang mukha ng Diyos. Nagalit ang Diyos na si Jesus. Parang nagwala, ipinagtataob yung lamesa. Maganda pong unawain natin yung konteksto nito. Una po, nung panahon na yon, hindi linggo-linggo pumupunta sa templo ang mga Hudyo. Only occasionally. Kung hindi ako nakakamali, at least thrice a year, dapat silang pumunta sa templo. Kaya mahalaga sa mga Hudyo ang pagpunta sa templo. At sa pagpunta nila sa templo, dala-dala nila yung kanilang mga handog, alay, nanggagaling sa malalayong lugar ng Israel. Maglalakbay, 1-2 araw, umigit pa, para makarating sa templo ng Jerusalem, Jerusalem Temple. At sa kanilang paglalakbay, dala nila yung hayop na kanilang alay sa templo. Matapos ang matagal na paglalakbay, pagdating sa templo, sasabihin ng mga nangangalakal, nako, ang dala niyong andog, hindi karapat-dapat. Your offerings are not worthy. Bumili kayo ng bago. Kaya naman, yung galing sa malayong lugar, para maging kalugod-lugod yung alay, yung kanilang handog itatabi at bibili ng panibago. Parang anong saysay ng pagbitbit mo ng handog mo? Kung pagdating sa templo, hindi pala pwede, hindi ka lugod-lugod. Yan ang ikinagalit ni Jesus. Yung panluloko ng mga nangangalakal sa mga taong naglakbay para makapunta sa templo. Parang nag-abroad ka, may dala kang pasalubong. Matapos mong dalhin, sabihin sa'yo, hindi ko gusto pasalubong mo, ibili mo na lang ako ng iba. Matapos yung paghirapan. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit nagalit si Jesus. Pagod na yung mga tao, ang hangad makapunta sa templo, makapag-andog. Pagdating doon, sila'y niloloko. Ang isa pa mong dahilan, sa pagkataong ito, ang nangibabaw kay Jesus, yung kanyang pagkatao, is humanity. Tuwing gumagawa si Jesus ng kababalaghan, ang nangingibabaw sa kanya, yung kanyang pagka-Diyos, is divinity.
Nung siya'y tumangis, umiyak, nung si Lazarus ay namatay, nung siya'y nagalit dito sa templo, ang nangibabaw sa kanya yung kanyang pagkatao. Tandaan po natin na si Jesus ay Diyos at tao. Jesus is human and Jesus is divine. 50-50 po ba? Hindi. Jesus is 100% divine and 100% human. Kasi kung si Jesus 50% divine lang, He is not fully divine. Kung si Jesus ay 50% human lang, He is not 100% human. But Jesus is both human and divine. 100% human, 100% divine. At sa pagkataong ito, nangingibabaw yung kanyang pagkatao. Kaya siya nagalit. Ginawa niyong palengke ang tahanan ng aking Ama. Kahit naman tayo, pag sinasalaula ang ating mga matatanda o magulang, di natin gusto. Kagalit tayo. Pag sinisiraan yung ating mga ninuno, matatanda, ayaw natin. Kagalit tayo bilang tao. Yun ang dalawang dahilan. Yung panluloko sa tao at pagsasalaula sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya si Jesus ay nagalit. Pinagtabuyan sila para linisin ang templo. At sa linggong ito, yan ang tema ng mga pagbasa about cleansing. Kaya po sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, binabanggit yung 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos ay hindi lamang utos para sundin. Tulong yan para maiwasan tayong madungisan. Hindi lang para sundin. Ang hirap naman yan, 10 utos. Hirap sundin. Hindi lang yan para sundin. Para manatili tayong malinis, kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Para maiwasan na ang ating buhay ay madungisan. Kaya sinasabi 10 utos, huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag maghikiapid, huwag maninirang puri, igalang ang ama at ina, at kung ano-ano pa. Ito ay tulong para manatili tayong malinis. To preserve our purity, to protect our purity, for us to remain clean, pure, para manatiling malinis. Hindi natin siniseryoso kung minsan ng 10 utos, pero ito ay katuwang natin. Ito ay katuwang natin para manatiling malinis ang ating mga kalooban. Yan sinasabi sa unang pagbasa. At sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi ni San Pablo, yung mga Hudyo naghahanap ng kababalaghan, yung mga Grego naghahanap ng karunungan. Pero sabi ni San Pablo, ang ibinibigay ko ay si Kristo. Higit pa sa hinahanap niyong kababalaghan at karunungan. Si Jesus ang maglilinis sa ating mga munting kahilingan at siya ang magpupuno. Higit pa siya sa karunungang hinahanap ng mga Grego, higit pa siya sa kababalaghang hinahanap ng mga Hudyo. Yan.
Why look for short-term things in life? Look for Jesus who has eternal life. Yan. Kapag ang tao ang inahangad si Jesus, kasabay niyan ang paglilinis din sa kanyang kalooban. Jesus will purify us. He will cleanse us. Yun ang gagawin ni Jesus. Kaya yan ang paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. At sa Ebanghelyo, ang paglilinis ni Jesus sa templo. Sinimulan po natin ang Kwaresma nung Miyerkules ng Abo. Yung tatlong disiplina. Almsgiving, prayer, and fasting. Itong tatlo pong ito, tulong sa atin para tayo malinis. When we pray, it cleanses our hearts because we prepare a place for Jesus. We let Jesus reign in our hearts. Remember that. When we pray, we make Jesus live in our hearts. Kaya sa panalangin, there's cleansing that happens. We let God take over of us. When we give alms, it cleanses our minds, our selfish minds. Yung utak yung nagdidikta sa atin, yung ating isipan. Kunin mo yan, ibigay mo yan. When we give alms, it cleanses our minds, our selfish minds. That's why almsgiving teaches us to be selfless. And when we fast, it cleanses our bodies. Ito pong three disciplines na ito, they are part of our cleansing. It will purify our minds, our hearts, and our bodies. Yun ang ginagawa itong tatlong ito. Huwag natin isipin, naku, fasting na naman. Naku, abstinence. Naku, magbibigay na naman ako. Bakit kailangan ko magdasal? It helps us be cleansed. It helps us being purified. Huwag yung kakalimutan po yan. Pag nagdadasal tayo, nalilinis ang ating puso. Because we let Jesus reign in our hearts. When we give, we share, it cleanses our minds. Because our minds, they are tempted to be selfish. When we fast, we cleanse our bodies. We unburden our bodies, we lighten our bodies. No. Ngayon po, ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, patuloy tayong dalisayin, linisin ni Jesus. At sa pamamagitan ng ating panalangin, pamamagitan ng ating pag-aayuno at paglilimos, patuloy tayo ding linisin. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin at kapakanan ay kailangan igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo. Patuloy na ba sinapagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Kaya din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, lalo na mga kaluluwa ni Freya Lim Rodriguez, Manolo Delfin, Mr. Layosa, Monsieur Dan Santa Maria. At sama din natin ang ligtas na paglalakbay ng mga motorista, lalo na yung ating pinangako ang ipagdasal. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bilang tanda
Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa maayos na pagpila sa communion, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa communion.
Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang communion. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. O Kristo, O Kristo, O Kristo. Announcements, Alay Kapwa 2021. Mga kapatid kay Kristo, tuwing panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, tayo po ay nangangalap ng pondo para sa Alay Kapwa na gaganapin sa 6 na linggo ng Kwaresma mula sa ika-21 ng Pebrero hanggat sa ika-28 ng Marso 2021. Ang malilikom na donasyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na obispo, Broderick Pabilio, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maaari po ninyong ihulog ang inyong donasyon sa Alay Kapwa Box na nasa entrance ng simbahan. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Dakilang Kapistahan ni San Jose.
Inaanyayahan po ang lahat sa ika-10 hanggang ika-18 ng Marso sa ganap na alas 12:15 ng tanghali para sa nobena para sa dakilang kapistahan ni San Jose. Istasyon ng Cruz. Tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma, ganap na alas 5:30 ng hapon, ay magkakaroon ng pagdarasal ng Istasyon ng Cruz sa loob ng simbahan. Maaari rin po itong mapanood sa Facebook page ng parokya. Maraming salamat po. Magsiluhod po. Dasalin natin ang Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, the Holy Mother of God. Not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat po sa inyo. At muli, patuloy kaming umaapila para sa ating alay kapwa. Wala po tayong second collection. Minabuti ko, maglagay na lamang ng 2 donation boxes sa main entrance. Please give to alay kapwa. At doon po sa mga gusto maglagay ng sticker sa sakyan o motor, pwede po kayong humingi sa parish office. Ang nakalagay po sa sticker, 500 years of Christianity at yung logo ng Basilica, itong Binondo Church. At doon sa mga maglalagay ng sticker, rest assured of our prayers for your safe travel. At sa inyo naman, na pagdadasal namin, pakiusap po, ipagdasal nyo din ang lahat ng motorista by praying 1 Our Father, 1 Hail Mary, and 1 Glory Be. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay.
Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.